Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. Mag-uumpisa ang ating ikalawang parte ng ating kwento sa liwanag ng buwan sa Hating Gabi, at makikita natin ang ating bida si Lucas Stroman na nasa katawan na ni Frey Blake, na nagko-concentrate siya sa kanyang pag-absorb ng bughaw na enerhiya sa kanyang katawan. Hindi ko magagamit lahat ng kapangyarihan ko sa katawan ni Frey, kailangan ko munang makabisado ang kakulangan ng enerhiya at patibayin ang aking pundasyon upang makakolekta ako ng mana, sabi ni Lucas habang nagko-concentrate. Ang bughaw pala na lumalabas sa katawan ni Frey ay tinatawag na mana at mukhang nahihirapan sa pagpapraktis ang ating bida. Upang malabanan ang mga demigod, kailangan kong mabawi ang aking orihinal na lakas sa lalong madaling panahon, hindi kailangan kong maging mas malakas pa kaysa dati, sabi ni Lucas sa kanyang sarili. Makikita natin sa susunod na panel si Frey na nagko-concentrate sa kanyang ginagawa. Huwag magmadali, ito na ang pagkakataon na kuha ko pagkatapos ng 1,000 taon na paghihintayin, sabi ni Lucas. Iwaksi ang iyong pagnanasa at sugpuin ang iyong galit. Sa ngayon, dapat kong gawin ang makakaya ko sa ngayon. Sa susunod na panel makikita natin ang liwanag ng kalangitan, at si Frey na nakatayo habang nasisinaga ng araw, at inumaga na pala si Frey sa kanyang pag-eensayo. Makikita din natin na napagtagumpayan na si Frey sa kanyang ginagawa mula kagabi, at may malakas na aura na lumalabas sa kanyang katawan. At lumalabas na naabot ko na ang ikalimang bituin, sabi ni Frey sa kanyang sarili. At patuloy na lumalabas ang isang malakas na aura sa kanyang katawan. At makikita na din sa susunod panel na parang nahihirapan si Frey at biglang nagsuka ng dugo. At ito pala ay ang mga dumi na naipon sa loob ng katawan ni Frey mula pa ng kanyang pagsilang. Kailangan ko silang ilabas, sabi ni Lucas Stroman. Kailangan kong isuka lahat, hanggang sa huling patak, sigaw ng napakalakas ni Lucas. At ang susunod na panel ay sa Westrad Academy Campus. At makikita natin ang dalawang bully nung part 1, sila pala si David at Jack. David, bakit ang aga mo ata dito ngayon, sabi ni Jack yung matabang bully sa part 1 nanogram kwento. Hey Jack, sa sobrang saya ko para sa lax ngayon araw ay hindi na ako makapaghintay, sabi ni David. Para sirain si Frey, tanong ni Jack habang sarkastikong nakangisi sa kanyang kaibigan. Maging mabait ka naman, huwag mong saktan ng sobra ang napakarupok niyang katawan, paalala ulit ni Jack kay David. Pero bakit mo din siya sinaktan ng ganon kalakas kahapon, sagot ni David kay Jack nakangiti. Ngayon naiisip ko lang, nakita ko siya nung pumunta ako sa infirmary kahapon, marami siyang gamot na pampatulog sa kanya habang siya at tumitakas, sabi ni Jack kay David. Gamot na pampatulog, sabi ni David, mukhang may balak siyang magpakamatay dahil sayo, sagot naman ni Jack. Hoy, sa tingin mo ba gagawin talaga ng tanga yon? Sabi ni David, gusto mo pagpostahan natin 10 launch ticket, call ka ba? Tanong ni David kay Jack. Sa sumunod na panel makikita natin si Frey na pagod at napalilibutan ng nasuka niyang dugo. Shit, gaano kadami yung naisuka ko? Tanong ni Frey sa sarili. At biglang siyang nagulat nang makita niya ang lahat ng mga naisuka niya, at sinabi sa sarili na may kasamang pagtataka, ang lahat ba ng ito ay galing sa loob ng katawan ng batang ito? Mukhang mararanasan muna ang iyong katarungan na bahagi ng problema, sabi ni Lucas para kay Frey. At nasabi niya, nagugutom na ako. At ang susunod na panel ay sa Westrad Academy Canteen, at makikita natin ang ibang mga estudyante ng paaralan na parang nagtataka, at ayon na nga si Frey pala ang kanilang tinitignan habang ito ay kumakain. Anong meron sa kanya? Nagutom ba siya ng isang buong linggo or ano? Bulungan ng mga estudyante sa paligid ni Frey. Wow, ang sarap, gumagawa sila ng masarap na sopas, sabi ni Frey na manghang-mangha sa kinakain niya. Hoy, Frey, tama na yang pagkain mo, parang gusto mong ubusin ang laman ng canteen, mag-share ka naman, talo mo pa ang nasa last offer, hi. Nom, akamangha-mangha, dahil hindi ako kumain sa loob ng ilang libong taon, lahat sa aking panlasa ay masarap, sabi ni Frey sa kanyang isip. Hi, hindi nakikinig si Frey, huhu, talo mo pa kumain ang buong barangay Frey, hehe, Frey, bigyan mo na lang ako konti dyan sa kinakain mo.
Siya si Frey Blake, di ba tama? Tanong ng isang estudyante, na, hindi walang paraan na maging siya yan. Sagot naman ng isa, tuloy-tuloy pa din si Frey sa pagkain na parang wala nang bukas at hindi pinapansin ang mga nagbubulungan sa kanyang kapaligiran. Dapat ba akong pumunta sa klase kasama ang mga batang ito sa aking edad? Napabuntong hindi nga si Frey dahil sa kanyang edad na 50 sa buhay niya noong siya si Lucas Stroman pa at lumipas ang taon na 4,000 taon, ganon na siya katanda, pero napag-isipan niya na, wala akong ibang pagpipilian, hindi ko kayang bawiin ang agwat na ilang libong taon sa kaalaman lamang ni Frey, kailangan kong malaman kung paano tumatakbo ang mundong ito sa ngayong panahon. Ngayon makikita natin si Frey na nasa harap na ng pintuan ng silid ng paaralan at bumuntong hininga muna si Frey at sabi huwag muna tayong magmadali, sabay bukas ng pintuan ng silid. At makikita ni Frey ang kanyang mga kaklase, at biglang tumingin ang mga kaklase sa kanya at si David, at biglang sigaw sa tuwa ni David, magaling, nakakuha ako ng libreng 10 lunch ticket, sabi ni David. Tuldok. Damat, bakit hindi man lang magawa magpakamatay ng maayos ng kumag na yan, sabi ni Jack na galit na galit. Tama, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na tumaya ka ng tama, tanong ni David kay Jack na may kasamang pang-iinis, fuck. Naiinis ako ngayon, sabi ni Jack. At si Frey naman ay naglalakad na papunta sa kanyang upuan at nagulat si Frey nang biglang iharang ni David ang kanyang paa sa daraanan ni Frey, sabay sabi kay Frey nang, sa wakas nandito ka na, buddy, at ang muka ay parang nang iinis. Buddy, tanong ni Frey sa isip habang nanlilisik ang mata at nakatingin kay David. Oy Frey, bigyan mo ako ng 10 lunch ticket, sabi ni Jack habang nakahawak ito sa ulo ni Frey at naiinis, nawalan ako ng mga ticket dahil sayo, alam mo ba yon, kaya dapat bayaran mo sa akin pabalik ang nawala kong mga ticket, patuloy na sabi ni Jack habang binetukan niya si Frey. Sino ka para hampasin ang ulo ko ng ganito? Tanong ni Frey sa isip, kaibigan ba siya? Tanong ni Frey sa sarili, hindi, siguradong hindi, bulong ni Frey sa kanyang sarili at kahit saang panahon may mga taong katulad niya. Biglang nagulat si Frey dahil nanginginig ang kanyang buong katawan habang hawak ni Jack ang kanyang pisngi. Ano ba, ako ba ay nanginginig ngayon? Tanong ni Frey, nanginginig ako dahil ba sa mahinang kagaya niya? Tanong ulit ni Frey sa sarili. Oy, yung ticket ko, sigaw ni Jack kay Frey, at akmang sasampalin ni Jack si Frey sa mukha. Paghampas ni Jack ng kanyang kamay ay biglang nakaiwas si Frey at nakapunta sa likuran ni Jack ng napakabilis. Kitang-kita sa mukha ni David at ng mga kaklase nito ang pagkagulat sa mga nangyari at parang hindi sila makapaniwala na nangyari ang ganon. Ha, ano, di ba nasa harapan lang ni Jack kani-kanina lang si Frey? Tanong ng isang lalaki na gulat, hindi lang ako ang nag-iisang nakakita nun, tama ba? Tanong din naman ng isang babae nilang kaklase. Gulat din naman yung babaeng kulay kahel ang buhok. Uy Frey, kababalik mo lang ha, may napahanga ka agad na chika babe, nice, sana all. Mabalik tayo kila Frey at Jack, biglang napatingin si Jack sa kanyang kaliwa at nagulat bakit nasa gilid niya si Frey, kani-kanina lang kasi nasa harapan niya ito. Oh, so sila pala ang mga naging dahilan kung bakit ka sumuko sa buhay, bulong ni Frey sa sarili niya. Galit na galit ang mukha ni Jack at sabay hawak ulit sa ulot ni Frey at sabi, "Jeez, yang mga mata na yan." Sabay sumugod ulit si Jack kay Frey, ngunit naglabas naman si Frey ng mana sa kanyang kamay na nasa bulsa niya, sabay tulak kay Jack at binalik niya agad ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at makikita natin si Jack na tumilapo ng malakas at tumama sa pader ng silid at makikita si Jack na nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader na wala ng malay at nagkaroon ng mga sugat sa kanyang mukha na natamo niya sa malakas na impact ng atake ni Frey. Tama lang yang mga bully kayo, damahin nyo ang ganti ng api, hahaha nice Lucas. Sunod muna si David hehe joke, tuloy na natin ang kwento. Ha, anong nangyari? Bakit siya ang pinalipad? Anong nangyari sa kanya? Tuloy-tuloy na tanong ng mga magkakaklase, wala na siyang malay, sabi ng isa, habang si Frey naman ay nakatayo lang at nakatingin sa wala ng malay na si Jack, nakakahiya, bakit ko ginawa iyon sa isang bata? Frey, ito ay isang espesyal na serbisyo para sa iyo. Ako ang pinakamalakas na salamangkero ng sangkatauhan na si Lucas, nahihiyang sabi ni Lucas sa kanyang sarili. At makikita na sa susunod na panel si Lucas, si Frey at naglakad na patungo sa kanyang upuan, na nakahawak sa kanyang mukha, at nahihiya sa mga ginawa niya, at si David naman at hindi gumagalaw at nakabuka ang kanyang bibig,
Teka, ginawa ba talaga ng isang bastos na si Frey, ang nangyari kay Jack? Tanong ni David sa sarili. Hindi, walang paraan na kaya niyang gawin ang mga ganoong bagay, pangungumbinsing sabi ni David sa kanyang sarili, at ang buong klase ay natulala at walang masabing kahit isang salita. Ano ang ingay at kaguluhan dito? Sabi ng isang lalaki na kara-rating lang. Ang nagtanong pala ay si Professor Dio. Si Jack biglang nahimatay. Sabi ng isang estudyante kay Professor Dio, hindi na siya gumagalaw. Sabi ulit ng estudyanteng lalaki. Kitang-kita sa mukha ni Professor Dio ang gulat at pagtataka, at napasabi ito ng, ito ay ang bakas ng martial skills na ginamitan ng mana. Wala dapat kasing talented na gaya nito kahit sa mga professor. Sino ang eksaktong gumawa nito? Tanong ni Professor Dio sa sarili niya. Umalis si Professor Dio para alagaan ang trainee na si Jack, kaya ako, si Professor Kevin, ang magsusupervise sa klase ngayon, sabi ng pumalit na professor kay Professor Dio, at ang trainee na si Jack ay wala na sa panganib ang kanyang buhay ngunit wala pa din siyang malay, sabi nila na dapat siyang gumising ngayong gabi, kaya't maging mahinahon at tumutok kayo sa klase, pagpapatuloy ni Professor Kevin. At sa susunod na panel makikita natin si Professor Kevin na nanlaki ang mga mata na para bang luluwa at tingin ng tingin sa mga babaeng estudyante na may kakaibang ngiti. Ang hangin ng klase na ito ay talagang pinakamahuhusay. Marami pang babaeng trainee dito, sabi ni Professor Kevin na namumula ang noo. Pisngi pala, sorry, pareho kasing makinis. Lalo na ang cute at maganda namin na si Isabel, patuloy na pagpapantasya ng panot na professor. Habang namumula sa kilig si Professor Panot, bigla itong napatingin kay Frey. Gosh, ayoko talaga kay Professor Kevin, ang maruming baboy na yan ay napapangiti sa tuwing nakakakita ng mga babaeng estudyante. Reklamo ng isang babae, shish, wag kang makikipag-eye contact sa kanya, ita-target kanya, babala naman ang kausap nito. At biglang lumapit si Professor Kevin kay Frey, kakaiba na makita-kita dito. Frey, kailan ka pa pumasok sa lahat ng klase mo? Tanong ni Professor Panot, sa ating bida, at naghihintay ng isasagot ni Frey. Tumingin lang si Frey sa professor at yumuko na hawak-hawak ang mukha. Frey, ikaw bata ka, akala ko, nag-aaral ka ng maayos dahil sa itsura mo, pero nagkakaitin ka sa klase. Sabi ni Frey na parang nahihiya sa kalagayan niya, bumantong hininga siya. Tanong ng professor sa sarili niya na parang gulat. Ganoon ba, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa klase ko, sabi mo? Tanong naman ni Professor Kevin kay Frey, parang ganun na nga, nasa edad na ako kung saan ang mga bata ay sensitibo sa lahat ng bagay, sagot naman ni Frey na nakakaloko ang ngiti. Ano ang sinasabi niya? Haha, sabi ng mga natatawa sa buong klase dahil sa mga sinabi ni Frey. Hoy, wag ka tumawa, baka targetan ka niya, babala naman ang isa. Nakikita ko nga na ang edad kung saan sensitibo ka sa lahat ng bagay, sabi naman ni Professor Kevin, na naiinis na, tama ka, hindi ako isang mapagpanggap na professor, na nag-iisip na ang aking mga klase ang dapat na pangunahing prioridad, sabi ni Professor kay Frey, pero may tanong ako sa inyo trainee Frey, sunod-sunod na pagsasalita ni Professor Kevin kay Frey, na markahan na siya ni Professor Kevin, kawawa naman siya, sabi ng mga ibang mga estudyante. Nasundan mo ng tama, ang mga nilalaman ng aralin, tama ba? Tanong ni Professor Kevin kay Frey. Tige bibigyan kita ng isang mabilis na pagsusulit, sunod na sabi ni Professor kay Frey. Kung hindi mo masagot ang kahit isang tanong, kailangan mo panagutan ang mga mapanghamong saloobin na iyon ngayon bilang isang trainee ng akademya, pananakot na sabi ni Professor Kevin kay Frey. Ngayon, ang unang tanong, pangalanan ang tatlong item na ginamit ng Magic Warrior King Cass Agent. Tanong ng professor, nagulat si Frey nang marinig ang pangalan ng Magic Warrior na si Cass Agent. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Frey sa professor, sinabi mo bang, Cass Agent? Pagkaklarong sabi ni Frey. Dito na po muna matatapos ang part 2, pasensya na po kayo kung masyadong maikli ang ating video, pangako mas hahaban ko pa sa susunod o hanggat maaari makapag-upload ako agad, salamat po.